Ito na ang kabayaran. Iyon ang tanging salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Althea habang nakatitig siya sa kanyang sarili sa malaking salamin. Ang imahe sa harap niya ay isang estranghera. Nakasuot ng puting bestida na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa bahay na kinalakihan niya na napapalibutan ng karangyaan sa isang silid na mas malaki pa sa buong sala nila. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit hindi nito matalo ang lamig na gumagapang sa kanyang kalamnan. Hindi ito kasal. Isa itong transaksyon. At siya ang produkto. Isang linggo pa lang ang nakalipas, ang tanging problema niya ay kung paano pagkakasyahin ang sahod niya bilang isang flight attendant para sa mga bayarin at gamot ng kanyang ama. Pero isang gabi, gumuho ang lahat. Dumating ang mga lalaking may malalaking katawan. Sinisigaw ang pangalan ng kanyang ama. Sinisipa ang kanilang pinto. Ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang kahihiyan sa mukha ng kanyang ama habang nakayuko ito sa harap ng mga maniningil. Iyon ang imaheng nagtulak sa kanya rito at doon dumating ang alok. Mula sa pamilya de Alegre, ang may-ari ng airline na pinagtatrabahuhan niya. Isang kasal. Isang pagsasanib-puwersa hindi ng dalawang puso, kundi ng dalawang pangalan. Ang pangalan niya na magsisilbing panakip sa isang gusot sa kumpanya at ang pangalan ni Damien de Alegre, ang CEO, na nangangailangan ng mabilis na solusyon. Kapalit nito, ang paglimot sa utang na sumisira sa kanilang pamilya. Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Ang kanyang ina. May mga luha sa gilid ng mga mata nito, ngunit pilit itong ngumingiti. Anak, sigurado ka ba rito? Tanong nito sa nanginginig na boses. Tumango si Althea, nilununok ang bara sa kanyang lalamunan. Para sa inyo, ma. Para sa inyo ni Papa. Opo, ma. Sigurado po ako. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo ng simbahan, sa saliw ng musikang dapat sana ay nagpapabilis ng tibok ng puso ng kahit sinong nobya. Pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa kanyang bitayan. Ang mga mukha sa paligid ay malabo. Ang tanging malinaw ay ang lalaking naghihintay sa dulo. Si Damien de Alegre. Matangkad, makisig, at may tindig na tila pag-aari niya ang mundo. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon, walang bahid ng pagmamahal, para siyang isang estatwang marmol na pinagkaitan ng puso. Nang abutin nito ang kanyang kamay, ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng kuryenteng hindi niya inaasahan. Ngunit ang pagkakahawak nito ay mahigpit at formal, isang pag-aari. Sa harap ng altar, ang mga salita ng pari ay tila hangin lamang na dumadaan. Ang mga I do nila ay binigkas ng walang buhay. Nang sabihin ni Damien ang kanyang panunumpa, ang bawat salita ay malinaw at kontrolado na parang nagbabasa siya ng isang ulat sa isang board meeting. Hindi man lang siya nito tinignan sa mata. Ang reception ay mas malala. Isang dagat ng mga mayayamang mukha na nakangiti sa kanila, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-uusisa at panghuhusga. Ipinakilala siya ni Damien sa iilang mahahalagang bisita. This is my wife, Althea. Sabi nito, ang braso ay nakapulupot sa kanyang baywang, ngunit walang init. Pagkatapos ng formalidad, iniwan siya nito sa gitna ng bulwagan. Mag-isa. Tila isang mamahaling palamuti na ipinaparada at pagkatapos ay isinasantabi kapag hindi na kailangan. Nakita niya itong nakikipag-usap sa pinsan nitong si Miguel na kanina pang ngumingiti sa kanya sa simbahan. Ngunit ang mga ngiti ni Miguel ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nang matapos ang gabi at sa wakas ay narating nila ang mansyon ng mga de Alegre. Ang bago niyang tahanan, ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ang master's bedroom ay napakalawak na may sarili itong sala at isang balkonaheng tanaw ang buong syudad. Tahimik na hinubad ni Damien ang kanyang coat at inilagay sa isang upuan.
Hindi pa rin siya tinitignan. Naglakad ito patungo sa isang study table, sa sulok at may kinuha, isang folder. Inilapag nito ang folder sa ibabaw ng kama. Ano yan? Tanong ni Althea. Ang boses niya'y bahagyang nanginginig. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay matalim, na para bang sinusuri ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Ang ating kontrata. Simpleng sagot nito. Nandyan ang lahat ng patakaran na dapat mong sundin habang asawa kita. Ang mga dapat at hindi mo dapat gawin. Ang mga obligasyon mo sa publiko at ang mga limitasyon mo sa pribado. Napayuko si Althea at dahan-dahang binuklat ang folder. Mga papeles. Mga legal na dokumento na nakasulat sa paraang hindi niya lubos maintindihan. Basahin mong mabuti. Utos ni Damien. Ang boses ay malamig at walang pakialam. Pero ang pinakamahalagang patakaran ay simple lang. Nag-angat siya ng tingin. Naghihintay. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hanggang sa nakatayo na ito sa mismong harap niya. Amoy na amoy niya ang mamahalin nitong pabango, ngunit ang dala nito ay hindi kilig, kundi takot. Rule number 1, sabi ni Damien, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya na para bang sinusunog ang kanyang kaluluwa. Bawal ang umibig. Ang kasal ay isang business merger. Iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ito ay isang estratehiya, isang paraan upang palakasin ang kapangyarihan, hindi isang unyon ng mga At si Althea, ang kanyang bagong asawa, ay ang pinakamahalagang asset at pinakamalaking panganib sa transaksyong ito. Mula sa kanyang home office, pinapanood ni Damien si Althea sa pamamagitan ng mga security camera na nakapalibot sa mansyon. Ito ay isang karaniwang gawin niya, ang pag-obserba, ang pag-aaral sa bawat kilos. Sa loob ng isang linggo nilang pagsasama sa iisang bubong, bawat galaw ni Althea ay sinusuri niya, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit katiting na pahiwatig na magpapatunay sa kanyang hinala na ang babae ay isa lamang oportunista na nag-aabang ng tamang pagkakataon. Ngunit si Althea ay isang palaisipan. Hindi ito humihingi ng pera. Hindi ito nagpapakita ng interes sa mga alahas o mamahaling gamit na nakapalibot sa kanya. Madalas, natatagpuan niya itong tahimik na nakaupo sa hardin o nagbabasa ng libro sa library. At ngayon, sa monitor, nakita niya itong nasa sala. Hawak ang isang maliit na porselanang ibon, isang lumang palamuti, na nakapatong sa isang estante. Kinuha ni Althea ang isang malambot na tela at marahan itong pinunasan. May kakaibang ingat sa bawat haplos nito na para bang ang maliit na bagay na yon ay napakahalaga. Kumunot ang noo ni Damien. Ang porselanang ibon na iyon. Iyon ang huling regalong ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. Isang batang Damien, nakaupo sa malaking leather na upuan sa opisina ng kanyang ama. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang kanyang ama, na laging matatag na parang bato, ay nakatalikod sa kanya, nakatingin sa bintana. Your mother's plane? There was an incident. Sabi nito sa boses na walang emosyon. She's gone. Ganoon lang. Walang yakap. Walang pag-alo. Isang simpleng pahayag ng katotohanan. Isang problema sa negosyo na kailangang ayusin. Mula sa araw na yon, natutunan ni Damien na ang emosyon ay isang kahinaan. Ang pagmamahal ay isang panganib na maaaring magdulot ng sakit at pagkasira. Ang kaligtasan, sa ere man o sa lupa, ay nangangailangan ng absolutong kontrol, walang puwang para sa pagkakamali. Iyon ang araw na namatay ang puso ni Damien. Pinatay niya ang monitor. Bumalik siya sa realidad. Ang realidad kung saan siya ang CEO ng De Alegre Airlines at mayroon siyang kumpanyang dapat protektahan. Sa kanilang board meeting kinahapunan, ipinakita niya ang kapangyarihang iyon. Hinarap niya ang mga nagrereklamong shareholder
nang walang takot. Bawat salita niya ay matalas at may bigat. Ang desisyon ko ay pinal, sabi niya sa malamig na tono, habang tinitignan ang bawat isa sa kanila. Ang pagsasanib puwersa sa pamamagitan ng aking kasal ay magpapatatag sa ating posisyon sa merkado. End of discussion. Walang nangahas na sumalungat. Iyon si Damien de Alegre. Kontrolado, walang awa. Ngunit ang kontrol na yon ay tila naglalaho tuwing kaharap niya si Althea. Sa kanilang hapunan, sinubukan niya itong galitin. Sinadya niyang magkwento tungkol sa mga taong gagawin ng lahat para lang umangat sa buhay, mga taong gumagamit ng iba para sa pera. It's a world of predators and prey, sabi niya habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang mga mata ay nakatutok kay Althea. And one must always be careful not to be devoured. Inaasahan niyang magre-react ito, magagalit, maiinsulto. Ngunit tanging katahimikan ang kanyang nakuha. Dahan-dahan itong ibinaba ang kanyang kubyertos at tumingin sa kanya. Walang galit sa mga mata nito, tanging isang uri ng kalungkutan. Kung ganyan ang tingin mo sa mundo, sir, mahinang sabi nito, nakakalungkot isipin na baka ikaw mismo ang nabubuhay sa hawla. Pagkatapos noon ay hindi na ito nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa kahit anong sigawan. Nagpatuloy sila sa pagkain at ang tanging maririnig ay ang lagitik ng kanilang mga kubyertos. Naramdaman ni Damien ang inis. Inis dahil hindi niya ito mapasunod sa kanyang inaasahan. Inis dahil sa paraan ng pagpapakalma nito sa kanyang galit sa pamamagitan lamang ng isang tingin. Biglang tumunog ang cellphone ni Althea. Agad niya itong sinagot nang makita kung sino ang tumatawag. Ma? Bakit po? Ang kaninang kalmadong mukha ni Althea ay biglang napalitan ng matinding pag-aalala. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ano? Si Papa? Anong nangyari? Napatayo si Althea. Ang silya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Inatake sa puso? Bakit daw? Dahil sa isang lumang dyaryo? Nabitawan ni Althea ang kanyang cellphone at ito'y bumagsak sa sahig. Hindi niya ito pinansin. Tumingin siya sa direksyon ni Damien, ngunit ang tingin niya ay lagpas dito, puno ng takot. Kailangan kong umuwi, sabi niya sa nanginginig na boses. Bago tumakbo palabas ng dining hall, iniwan si Damien na nakatayo, nag-iisa. Nakatitig lang si Damien sa lugar kung saan ito nawala. Ang kanyang isip ay napuno ng isang katanungan. Isang katanungang nagdulot ng pamilyar na lamig sa kanyang dibdib. Isang lumang dyaryo? Bakit ang isang lumang balita na may kaugnayan sa De Alegre Airlines ay magiging dahilan para atakihin sa puso ang ama ni Althea? Amoy pa lang ng ospital ay parang lason na pumapasok sa kanyang ilong. Antiseptic. Sakit. Pag-aalala. Paulit-ulit na naglalakad si Althea sa malamig na pasilyo sa labas ng emergency room. Bawat hakbang ay tila isang dasal. Bawat pagbalik ay isang tanong na walang sagot. Ang kanyang ina ay nasa loob, umiiyak sa isang sulok habang kausap ang isang nurse. Siya naman, hindi mapakali sa labas. Ang dahilan ng lahat ng ito? Isang lumang dyaryo. Isang artikulo tungkol sa isang piloto ng De Alegre Airlines na di umano'y nagpabaya sa kanyang tungkulin. Maraming taon na ang nakalipas. Ang piloto na yon ay ang kanyang ama. Isang kasinungalingang sumira sa pangalan nito, sa pangarap nito, at unti-unting umubos sa kalusugan nito. Napahawak si Althea sa kanyang sentido. Ang pamilyang nagwasak sa kanila noon ay siya na ring pamilyang kinakailangan niyang pagsilbihan ngayon. Ang kapalaran ay isang malupit na komedyante. Mrs. De Alegre, isang boses, puno ng awtoridad, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at natigilan. Si Damien, nakatayo sa dulo ng pasilyo, suot pa rin ang kanyang mamahaling suit mula sa hapunan.
Ang kanyang presensya ay tila hindi bagay sa kaguluhan ng isang pampublikong ospital. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay tiyak at mabilis. Sa likod nito ay may dalawang lalaking nakauniforme at isang doktor na tila nagmamadali. Inililipat na natin ang iyong ama sa isang private suite, sabi ni Damien. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Dr. Santos, ang pinakamagaling na cardiologist sa bansa, ay papunta na rito para personal siyang tingnan. Lahat ng gastusin ay naayos na. Hindi siya nito tinanong. Inutusan niya ang lahat. Ganoon kumilos ang isang CEO. Problema? Solusyon. Walang emosyon. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Althea na kakaiba. Isang kurap. Isang bahid ng pag-aalala. O baka guni-guni niya lang iyon dahil sa pagod. Salamat. Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Habang inaasikaso ng mga staff ang paglipat sa kanyang ama, naiwan silang dalawa ni Damien sa tahimik na pasilyo. Umupo siya sa isang bakal na upuan at naramdaman niya ang panlalamig. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa takot. Nagsimula siyang manginig. Walang nagsalita. Akala niya ay aalis na ito. Natapos na ang obligasyon nito bilang asawa. Ngunit nanatili ito, nakatayo sa kanyang harap. Maya-maya, hinubad ni Damien ang kanyang suit jacket. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya at ipinatong ang coat sa kanyang mga balikat. Nagulat si Althea. Ang tela ay mabigat at mainit. Amoy na amoy niya ang pabango ni Damien. Isang mamahaling amoy na dati nagpapaalala sa kanya ng distansya at kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang init at amoy na yon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Huwag kang mag-alala, sabi nito sa boses na mas mahina kaysa kanina. Magiging maayos din siya. Iyon lang. Ngunit sa sandaling iyon, ang pader na yelo sa pagitan nila ay tila nagkaroon ng maliit na bitak. Nakita niya hindi ang CEO, kundi isang tao. Isang lalaki. Damien, Althea, kamusta? Isang masiglang boses ang bumasag sa sandali. Si Miguel, ang pinsan ni Damien. Nakangiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at tinapik ang balikat ni Damien bago bumaling sa kanya. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakikiramay ako, Althea. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Pamilya na tayo. Tumango lang si Althea. May kung anong hindi niya gusto sa paraan ng pakikitungo ni Miguel, ngunit isinantabi niya ito. Ilang oras pa, lumabas ang doktor na may magandang balita. Nag-stabilize na ang kanyang ama. Kailangan lang nitong magpahinga. Nakahinga ng maluwag si Althea at ang bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan. Nang ihatid siya ni Damien pauwi, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon ng kaunting gaan, isang hindi inaasahang koneksyon na nabuo sa gitna ng krisis. Nagpapasalamat siya. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat siya sa ginawa nito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon. Bago pa man bumaba si Althea, nagsalita si Damien. Ang boses ay bumalik sa pagiging seryoso. Althea? Napalingon siya. Nakatitig ito sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang papa mo. Pagpapatuloy nito, dahan-dahan. Naikwento ba niya sa'yo kung ano talaga ang nangyari noong araw na tinanggal siya sa kumpanya? Ang init na naramdaman niya mula sa coat kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig. Ang bitak sa pader na yelo ay muling nagsara. Hindi iyon tanong ng isang nag-aalalang asawa. Iyon ay tanong ng isang CEO na pinoprotektahan ang kanyang imperyo. Ang katahimikan ni Althea sa sasakyan ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Hindi niya sinagot ang tanong ni Damien. Ang pag-iwas na yon ay isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Habang pinapanood niya itong bumaba ng sasakyan at pumasok sa mansyon, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik sa kanya.
Ang lamig ng pag-iingat. Ang init na dala ng kanyang leather jacket sa mga balikat nito kanina sa ospital ay tila isang kahinaan, isang pagkakamaling hindi na dapat maulit. Kinabukasan, pumasok si Miguel sa kanyang opisina na may dalang kape at isang pekeng ngiti ng pag-aalala. "Kamusta, pinsan? Nabalitaan ko ang lahat. Mabuti naman at maayos na ang biyenan mo." Tumangulang si Damien. Ang mga mata ay nakatuon sa mga dokumento sa kanyang lamesa. Hindi niya gustong pag-usapan ito. Umupo si Miguel sa silyang nasa tapat niya, tila hindi nararamdaman ang lamig sa silid. Nakakaawa naman sila. Isipin mo, dahil lang sa isang lumang dyaryo. Ganoon siguro talaga kapag maraming pinagdadaanan sa buhay. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ang bawat salita ay tila puno ng pakikiramay, ngunit sa tenga ni Damien, ang mga ito ay may lason. "Mabuti na lang at andyan ka para tulungan sila," sabi ni Miguel habang umiinom ng kape. "Lalo na alam mo na, yung malaking utang. Sana lang ay hindi na maungkat ang nakaraan. Mahirap na. Baka may sama pa ng loob. Baka isipin nilang may kinalaman pa rin ang kumpanya." Hindi sumagot si Damien, ngunit ang mga salita ni Miguel ay tumama sa puntong gusto nitong tamaan. Utang, sama ng loob, ang nakaraan. Ito ang mga salitang umiikot sa isip niya mula pa kagabi. Nang makaalis si Miguel, naiwan si Damien sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang pagdududa, na dati isang maliit na tinik lamang, ay nagsimulang kumalat na parang lason sa kanyang sistema. Tumayo siya at lumakad patungo sa isang nakatagong safe sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito at kinuha ang isang manipis, kulay luma na folder. Ang file ng ama ni Althea. Binuklat niya ito. Ang mga opisyal na ulat ay malinaw. Kapabayaan sa tungkulin, mga palyadong safety checks, mga pahiwatig ng problema sa alak. Isang perpektong larawan ng isang empleyadong hindi karapat-dapat. Ito ang katotohanang alam niya. Ang kwentong ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Ang kwentong nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang mga De Alegre ay laging nasa tama. Isinara niya ang folder nang may diin. Ang mga damdamin niya sa ospital ay isang pagkakamali. Ang pag-aalala niya ay isang ilusyon. Lahat ng ito ay may motibo, pera, at marahil, paghihiganti. Kinagabihan, natagpuan niya si Althea sa kusina, nagtitimpla ng tsa. Sa ilalim ng malambot na ilaw, ang kanyang mukha ay payapa. Sa isang saglit, nakalimutan ni Damien ang kanyang mga hinala. Nakita niya lang ang babaeng nag-alaga sa porselanang ibon ng kanyang ina. "Kamusta ang papa mo?" tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Nag-angat ng tingin si Althea at may bahagyang yang ngiti sa kanyang mga labi. "Maayos na po siya, salamat sa tulong mo." Yun na sana yon. Isang simpleng sandali ng koneksyon, ngunit hindi mapigilan ni Damien ang lason sa kanyang isipan. Kailangan niyang subukan. Kailangan niyang malaman. "Good," sabi niya. Ang tono ay biglang naging formal. "Sabihan mo ako, kung may kailangan pang bayaran sa ospital, I can have my accountant arrange everything." Ang ngiti sa mukha ni Althea ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa tsa. Ang pader ay muling tumaas. "Hindi na po kailangan, sir," sagot nito. Ang bawat salita ay magalang ngunit may talim. "Kaya na po namin, sir." "Hindi, Damien, sir." Ang salitang iyon ay isang sampal, isang paalala ng kanilang distansya. Para kay Damien, iyon ay isang kumpirmasyon. Ang pagtanggi nito ay hindi dahil sa simpleng pride. Para sa kanya, iyon ay isang pagtatago ng totoong intensyon. Kinabukasan,
Habang mag-isang nakaupo sa kanyang opisina, ginawa ni Damien ang isang desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa isang pribadong listahan. "I have a job for you," sabi niya sa malamig na boses sa kabilang linya. "I need you to follow someone." May sandaling katahimikan. "Who's the target?" Huminga ng malalim si Damien. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "My wife, Althea de Alegre." Makalipas ang 2 araw, habang abala siya sa pag-aaral ng mga flight routes, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa private investigator. Binuksan niya ito. Isang larawan. Kahit medyo malabo, malinaw na si Althea iyon. Nakatayo siya malapit sa isang hangar ng paliparan. Kausap ang isang lalaking nakauniforme ng maintenance crew. Sa larawan, iniabot ng lalaki kay Althea ang isang simpleng brown na sobre. Napatitig si Damien sa screen. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Isang sobre, isang sikretong pagpupulong. Ang lason ng duda ay ganap ng kumalat sa kanyang puso. Pinapatay ang anumang natitirang bahagi nito na nangahas na magtiwala. Sa taas ng 35,000 talampakan, ang mundo ay payapa. Para kay Althea, ang kalangitan ang kanyang kanlungan. Dito sa itaas, malayo sa mga problema sa lupa, sa mga utang, sa isang kasal na walang pag-ibig, nakakahanap siya ng kaunting kapayapaan. Ang pagiging isang flight attendant ay hindi lang trabaho. Ito ay isang pagtakas. Ang flight DA-207 patungong Singapore ay puno ng mga pasahero. Isang pamilyar na ruta para kay Althea. Ngumiti siya habang itinutulak ang kanyang cart sa pasilyo. Inaalok ang mga pasahero ng inumin. "Coffee, ma'am?" Tanong niya sa isang matandang babae na nakangiti sa kanya. "Salamat, iha," sagot nito. Bawat ngiti, bawat salamat ay isang maliit na paalala na may halaga pa rin siya sa labas ng mansyon ng mga De Alegre. Dito, siya si Althea, isang profesional na ginagawa ang kanyang trabaho ng may dignidad. Ang lahat ay normal. Ang ugong ng makina ng eroplano ay isang pamilyar na himig. Ang mga ilaw sa cabin ay malumanay. Naghahanda na ang lahat para sa isang mahabang biyahe. Pagkatapos, nangyari ito, isang bigla at malakas na pagyanig. Hindi ito ang karaniwang turbulence. Ito ay marahas. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ilalim ng eroplano na sinundan ng isa pang pag-uga. Ang mga ilaw sa cabin ay biglang namatay at pagkatapos ay kumurap-kurap na palitan ng mapupulang emergency lights. Nagsimula ang sigawan. "Anong nangyayari? Tulungan niyo kami." Mula sa itaas ang mga oxygen mask ay kusang bumagsak. Ang eksena ay naging isang bangungot. Isang ina ang umiiyak habang sinusubukang isuot ang maskara sa kanyang sanggol. Isang businessman na kanina lang ay mukhang kalmado ay ngayon ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig ni Althea ang isang boses sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang instructor sa training. "In an emergency, your calm is their calm." Huminga siya ng malalim. Tinanggal niya ang takot sa kanyang sistema. Ngayon, hindi siya si Althea na may problema. Siya ay isang flight attendant. Ito ang kanyang tungkulin. "Ladies and gentlemen, please remain calm," sabi niya sa malakas at malinaw na boses. Ang kanyang tinig ay naglalakbay sa ibabaw ng mga hikbi at sigawan. "Please pull the mask towards you and place it over your nose and mouth." Naglakad siya sa pasilyo, mahigpit na nakahawak sa mga upuan para sa balanse. Ipinakita niya sa isang pasahero kung paano gamitin ang maskara. Ginitian niya ang isang batang umiiyak. "Hey! We're just playing astronaut for a while, okay?" Sabi niya sa bata. At sa isang saglit, ang pag-iyak nito ay napalitan ng pagtataka. Mula sa intercom, narinig nila ang boses ng kapitan. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon,
ngunit may bahid ng pag-aalala. Cabin crew, prepare for emergency landing. I repeat, prepare for emergency landing. Naramdaman ni Althea ang mabilis na pagbaba ng eroplano. Kasama ang iba pang crew, sinunod nila ang lahat ng protocol. Sinigurado nilang nakakabit ng maayos ang seatbelt ng lahat, na ang mga bintana ay bukas. Sa mga sandaling iyon, walang puwang para sa pag-iisip tungkol kay Damien, sa kasal, o sa sobre na naglalaman ng lumang sulat ng kanyang ama na ibinigay sa kanya ng dati nitong kasamahan sa maintenance. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng lahat ng taong nakasakay sa eroplanong ito. Ang paglapag ng eroplano ay magaspang. Naramdaman nila ang malakas na pagtama ng mga gulong sa runway. Ang ingay ng preno ay nakakabingi. Ngunit sa wakas, huminto ito. Sa loob ng ilang segundo, katahimikan. Pagkatapos, palakpakan. Mga iyak ng pasasalamat, mga yakapan. Nakaligtas sila. Napasandal si Althea sa kanyang upuan, naramdaman niya ang pagod at ang adrenaline na unti-unting nawawala sa kanyang katawan. Napapikit siya. Salamat sa Diyos. Nang magbukas ang pinto ng eroplano at bumaba ang mga emergency slide, ginabayan nila ang mga pasahero palabas ng may kaayusan. Sa ibaba, naghihintay na ang mga bumbero at ambulansya. Si Althea ang isa sa mga huling bumaba. Pagod na pagod, ngunit gumaan ang loob. Tapos na ang bangungot. Ngunit habang naglalakad siya sa tarmac, palayo sa eroplanong muntik nang maging libingan nila, may humarang sa kanyang daraanan. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng airport security. Sa likod nila ay ang hepe ng security ng De Alegre Airlines, isang lalaking kilala niya sa pangalang Mr. Reyes. Ang mukha ni Mr. Reyes ay seryoso, walang emosyon. "Good evening, Mrs. De Alegre," sabi nito sa malamig na tono. "Mr. Reyes, mabuti at ligtas ang lahat," sagot ni Althea, nagtataka. Hindi ngumiti si Mr. Reyes. Itinaas nito ang kanyang kamay. "Althea De Alegre, sinususpindi ka sa iyong tungkulin habang isinasagawa ang investigasyon," deklara nito. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang pandinig. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ano? Anong investigasyon? Bakit? Ang mga mata ni Mr. Reyes ay matalim. Ang lahat ng paunang ebidensya ay nagtuturo na ang insidente ay nagmula sa isang security breach. Isang breach na nangyari sa lugar kung saan ka huling nakita bago ang flight. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nakatayo si Damien sa command center ng De Alegre Airlines, napapalibutan ng mga kumukurap na screen at nagkakagulong mga staff. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa iisang monitor, ang live feed mula sa Changi Airport. Nakikita niya ang flight DA-207, ligtas na nakalapag, ngunit napapalibutan ng mga emergency vehicle. Nakahinga siya ng maluwag. Ligtas sila. Ligtas siya. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang, na parang isang patak ng ulan sa gitna ng isang malaking sunog. Dahil habang pinapanood niya ang mga pasaherong bumababa, ang kanyang isip ay binabagabag ng mga imaheng mas nakakatakot pa kaysa sa isang plane crash. Ang larawan, ang sobre, ang kasinungalingan. Isang assistant ang lumapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay, hawak ang isang tablet. "Sir, ito na po ang initial report." Kinuha niya ito. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa screen. Engine failure, suspected fuel contamination, maintenance log anomaly, security breach, at pagkatapos ay ang panghuling piraso ng puzzle, isang email mula sa kanyang finance department. Isang automated na alerto. Isang malaking halaga ng pera ang idineposito sa bank account ng mga magulang ni Althea. Ang petsa ng transaksyon, 2 araw na ang nakalipas. Ang araw na kinunan ang litrato, parang may sumabog sa loob ni Damien
Ang pagdududa ay naging galit. Ang galit ay naging isang malamig at matalim na katiyakan. Dumating si Miguel. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Pinsan, anong nangyari? Ayos lang ba ang lahat? Si Althea? Ipinakita ni Damien ang tablet. Basahin mo. Nagbago ang mukha ni Miguel habang nagbabasa, napalitan ng pagkabigla at hindi makapaniwalang tingin. Hindi ko maintindihan. Bakit? Paano? Ito ang paano. Sabi ni Damien, ang boses ay walang emosyon. Ipinakita niya ang litrato mula sa investigador at ang bank transaction. Napailing si Miguel. Hindi niya magagawa yan. Baka nagkataon lang. Baka paraan niya ito para makaganti sa nangyari sa ama niya. Pero hindi sa ganitong paraan. Paghihiganti. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Damien. Oo, iyon nga. Isang plano na perpektong binuo. Ang pagpapakasal sa kanya, ang pagkuha ng pera, at ang pagsira sa kumpanya at sa kanya mula sa loob. Ang pag-aalaga nito sa ibon ng kanyang ina, ang mga sandali sa ospital. Lahat ay isang pagkukunwari. Isang napakagaling na pag-arte. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi dahil sa posibleng pagbagsak ng kumpanya. Ito ay isang mas malalim na sakit. Ang sakit ng pagtataksil. Muli, isang taong pinapasok niya sa kanyang buhay ang nagdulot ng panganib. Pag-uwi niya sa mansyon, naroon na si Althea, nakaupo sa sala. Ang buhok niya ay bahagyang magulo, ang kanyang mukha ay namumutla. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Damien, kailangan nating mag-usap. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamadali. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pinagbibintangan nila ako. Talaga? Putol ni Damien. Ang bawat salita ay tumutulo na parang lason. Hindi mo maintindihan. O baka naman masyado mo lang naintindihan ang lahat. Naglakad siya patungo sa coffee table at ibinagsak dito ang tablet, ang larawan. Ipaliwanag mo to. Nakita ni Damien ang pagbabago sa mukha ni Althea. Mula sa pagkalito, napunta sa pagkabigla. Saan mo nakuha yan? Pinapasundan mo ba ako? Sagutin mo ang tanong ko. Ano ang laman ng sobrang yan? Sigaw niya, ang kontrol niya ay tuluyan nang nawala. Isang sulat, sagot ni Althea. Ang boses ay nagsimula na ring tumaas. Isang lumang sulat ng papa mula sa dati niyang katrabaho na ngayon ko lang nakita. Tumawa si Damien. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng sakit at pang-iinsulto. Isang sulat? O baka naman bayad para sa serbisyo mo? Sabihin mo sa akin, magkano ang halaga mo, Althea? Magkano ang presyo ng pagtataksil mo? Ipinakita niya ang transaksyon sa bangko. Nakuha mo na ang gusto mo, hindi ba? Ang kasal, ang pera para sa pamilya mo, at ngayon, ang paghihiganti mo. Nasira mo ang flight! Inilagay mo sa panganib ang daan-daang buhay. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ni Althea. Ang bawat salita niya ay isang punyal na tumatarak dito. At sa isang masokistang paraan, gusto niyang saktan ito. Gusto niyang iparamdam dito ang sakit na nararamdaman niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Althea, ngunit hindi ito umiyak. Sa halip, ang sakit ay napalitan ng galit. Maari akong maging mahirap, Damien, sabi nito. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Pero hinding-hindi ako magiging mura. At pagkatapos, sa isang iglap, ang kanang kamay nito ay dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na sala. Natigilan si Damien, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa apoy na nakita niya sa mga mata nito. Ang apoy ng isang taong nasaktan ng husto, ngunit mabilis na bumalik ang lamig sa kanyang puso. Simula sa araw na ito, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo, hindi man lang hinahawakan ang namumulang pisngi. Ang kontrata natin ay magpapatuloy sa mata ng publiko, ngunit sa likod ng mga saradong pinto,
Para sa akin, wala kang halaga. Tinalikuran niya ito. Manatili ka sa bahay na to. Huwag kang aalis hanggang hindi natatapos ang investigasyon. Naglakad siya palayo. Hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Althea na nakatayo doon. Durog ang puso. Sa gitna ng ginintuang hawla na siya mismo ang gumawa. Ang sampal ay nag-iwan ng init sa kanyang palad. Ngunit ang mga salita ni Damien ay nag-iwan ng yelo sa kanyang puso. Para sa akin, wala kang halaga. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip, mas masakit pa kaysa sa lahat ng akusasyon. Hindi ang bintang ng pagsabotahe ang nagwasak sa kanya, kundi ang paraan ng pagtingin ni Damien sa kanya. Puno ng pagkasuklam na para bang siya ang pinakamaruming bagay sa mundo. Ang mansyon na dati isang malamig na lugar lamang, ngayon ay naging isang marangyang bilangguan. Ang mga katulong ay gumagalaw sa paligid niya ng may pag-iingat. Ang kanilang mga tingin ay puno ng awa at pag-uusisa. Ang bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Sa unang 2 araw, nanatili lang siya sa kwarto. Nakatingin sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga ulap. Ang kalangitan, na dati kanyang kanlungan, ngayon ay isang paalala ng kanyang bangungot. Ang kanyang telepono ay kinuha. Ang internet access ay limitado. Siya ay isang bilanggo. Ang kalungkutan ay mabigat. Isang kumot na bumabalot sa kanya. Nag-aanyaya sa kanyang sumuko na lang. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ngunit sa 3 araw, habang nakatitig siya sa kanyang sariling larawan sa salamin, ang mga mata ay maga, ang mukha ay pagod. Isang bagay ang nagbago. Ang pride. Ang kirot ng pride na laging daladala niya. Hindi siya isang kriminal, hindi siya isang manloloko, at hinding-hindi siya isang taong basta na lang susuko. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang maliit na kislap ng galit. Isang determinasyon. Kung ang buong mundo ay laban sa kanya, kung ang sarili niyang asawa ay tinuring siyang kaaway, kung gayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban para sa kanyang sarili. Naalala niya ang kanyang lumang laptop, isang bagay na hindi pinansin ng mga gwardiya ni Damien dahil sa kalumaan nito. Nakatago ito sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador. Sa kalaliman ng gabi, nang ang buong bahay ay tahimik na, binuksan niya ito. Nagdasal siya na sana'y mayroon pa ring koneksyon sa wifi ng kapitbahay na minsan niyang nagamit. Milagro, mayroon. Kahit mahina. Ang unang ginawa niya ay hanapin ang balita. Ang kanyang pangalan ay hindi direktang binanggit, ngunit ang mga artikulo ay puno ng mga pahiwatig. Asawa ng isang kilalang CEO, iniimbestigahan. Ang kanyang mukha, na malabong kuha mula sa kasal, ay naroon. Ang mundo ay hinuhusgahan na siya. Isinara niya ang mga news size. Hindi iyon ang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang mag-isip. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat detalye bago ang flight. Ang lahat ay normal, maliban sa isang bagay. Si Miguel, ang pinsan ni Damien. Naalala niya ang pag-uusap nila sa ospital. Ang mga tanong nito tungkol sa kanyang ama, ang pag-aalok nito ng tulong. At pagkatapos, sa airport. Nakita niya ito sa malayo, malapit sa lounge, nakikipag-usap sa isang staff. Walang kakaiba noon, ngunit ngayon, ang alaalang iyon ay nagdulot ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng impormasyon, isang bagay na konkreto. Binuksan niya ang kanyang social media account at hinanap ang pangalan ng nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan niya sa kumpanya. Si Rona, isang kaibigan niya mula sa technical department. Matagal na silang magkaibigan bago pa man dumating si Damien sa buhay niya. Nagpadala siya ng mensahe. Rona, tulong. Kailangan ko ng pabor. Alam kong delikado, pero wala na akong ibang malalapitan. Kinailangan niyang maghintay ng 1 oras na parang 1 taon. Bawat tunog mula sa labas ng kwarto ay nagpapakaba sa kanya.
Ngunit sa wakas, nag-reply si Rona. Althea, anong nangyayari? Pinag-uusapan ka sa buong opisina. Nasa panganib ka ba? Oo. Rona, pakiusap. Tingnan mo ang maintenance log ng flight DA-207. Ang huling mga entry bago ito lumipad. Mayroon bang kahit anong kakaiba? Ilang minuto pa ng nakakabinging katahimikan. Wait! Meron. May last-minute change sa fuel line inspection. Ginawa ng isang bagong technician. Ang pangalan niya ay Marco Reyes. Marco Reyes. Ang pangalan ay hindi pamilyar. Pero may isa pang detalye si Althea. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng sobre. Ang mukha nito. Rona, kaya mo bang ipadala sa akin ang picture ni Marco Reyes mula sa employee file? Delikado to, Thea. Nasa bingit na ako ng kamatayan, Rona. Pakiusap. Pagkalipas ng 5 minuto, isang image file ang lumitaw sa kanyang screen. Nang mag-load ang larawan, napahawak si Althea sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsinghap. Ang lalaki sa litrato. Ang bagong technician na nag-inspeksyon sa eroplano. Iyon ang eksaktong lalaki na nagbigay sa kanya ng sobre sa may hangar. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang perpektong bitag at siya si Althea ang piin na inilagay sa gitna nito. Ngayon, sigurado na siya, may isang taong gumawa nito. At sino man siya, sinigurado niyang lahat ng ebidensya ay magtuturo sa iisang direksyon, sa kanya. Alam niyang walang maniniwala sa kanyang kwento. Alam niyang sa mata ni Damien, ito ay magmumukha lamang isa pang kasinungalingan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makalabas. Ngunit paano? Panalo si Damien. Si Miguel ang unang nagsabi niyan sa kanya. Pinsan, nalutas mo ang problema bago pa man ito lumaki. Nailigtas mo ang kumpanya. Ang board of directors ay nagpahayag ng kanilang buong suporta. Ang paunang investigasyon ay malinaw. Ang lahat ng ebidensya ay itinuturo ang kasalanan kay Althea. Ang kaso ay halos sarado na. Panalo siya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Gabi-gabi. Ang mansyon ay tahimik. Masyadong tahimik. Wala na ang presensya ni Althea sa dining hall, sa hardin. Nananatili na lang ito sa kwarto, isang multo sa sarili niyang bahay. At sa katahimikang yon, ang mga alaala ay bumabalik para pahirapan siya. Ang sampal, ang apoy sa mga mata nito, at higit sa lahat, ang mga salita nito. Maaari akong maging mahirap, Damien, pero hinding-hindi ako magiging mura. Sa opisina, pilit niyang ibinabaon ang sarili sa trabaho. Ngunit kahit doon, sinusundan siya ng multo ni Althea. Isang gabi, dahil hindi mapakali, binuksan niyang muli ang security footage noong araw na nagkita si Althea at ang technician. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Sa unang panood, nakita niya lang ang isang transaksyon. Ngunit sa ikalima, sa ikasampu, napansin niya ang mga detalyeng binaliwala niya dahil sa galit. Hindi palihim ang pagkikita nila. Nag-usap sila sa isang lugar na maraming dumadaan. At nang buksan ni Althea ang sobre, hindi ito ngumiti na parang isang taong nakatanggap ng bayad. Napayuko ito. At sa high definition na kuha, kahit malayo, nakita ni Damien ang isang butilang luha na pumatak mula sa mata nito. Sino ang iiyak habang tumatanggap ng bayad sa isang krimen? Isang bahagi sa loob niya, ang maliit at halos patay ng bahagi na minsang nakaramdam ng init mula sa kanyang coat, ay nagsimulang magtanong, paano kung nagkamali ka? Iwinaksin niya ang isiping iyon. Ang ebidensya ay malinaw. Ang bank transfer, ang logbook. Ngunit ang duda ay naroon na. Isang maliit na buto na itinanim. At ngayon ay nagsisimulang tumubo sa gitna ng kanyang malamig na puso. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si Arthur. Arthur,
Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa technician na si Marco Reyes. Huwag mong ipapaalam kahit kanino, lalo na kay Miguel. Discreetly. Makalipas ang isang araw, habang nag-iisip siya sa kanyang opisina, bumukas ang pinto. Pumasok si Althea. Nagulat si Damien. Ilang araw na niya itong hindi nakikita. Payat ito at namumutla. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay nagbalik. Mas maliwanag, mas mapanganib. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang boses ay matatag. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig niyang sagot. Mayroon, giit nito, lumapit sa kanyang lamesa. May isang importanteng flight bukas. Ang flight patungong Hong Kong. Sakay doon si Mr. Chen, ang isa sa pinakamalaking shareholder na kumakalaban sa'yo. Kumunot ang noo ni Damien. So, gusto kong sumama sa flight na yon. Napatayo si Damien sa pagkabigla. Nababaliw ka na ba? Isa kang security risk. Suspendido ka. Iyon na nga ang punto ko, sabi ni Althea. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng hamon. Kung naniniwala ka talaga na isa akong saboteur, kung naniniwala kang gusto kong wasakin ang kumpanyang ito, kung gayon, ilagay mo ako sa pinakamahalagang flight. Hayaan mo akong mapalapit sa bagay na gusto kong sirain. Hayaan mo akong patunayan ang bintang mo. Natigilan si Damien. Ang lohika nito ay baluktot. Ngunit may katapangan. Isang desperadong sugal. Ito lang ang paraan para malaman mo ang totoo. Pagpapatuloy nito. Panoorin mo ako. Bantayan mo ang bawat kilos ko. At kung may mangyari sa flight na yon, kung may mangyari kay Mr. Chen, edi hulihin mo ako. Ikulong mo ako habang buhay. Patunayan mo sa lahat na tama ka. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Nagtitigan sila, isang digmaan ng kalooban. Nakikita ni Damien ang katotohanan sa mga mata nito. Hindi ang katotohanan ng kawalang sala, kundi ang katotohanan ng isang taong wala ng pagpipilian. Isang taong isusugal ang lahat dahil wala nang natitira sa kanya. Ang maliit na buto ng duda sa kanyang puso ay biglang lumaki. Huminga siya ng malalim, isang desisyong nabuo sa gitna ng kanyang pagkalito. Isang desisyong labag sa lahat ng kanyang protocol, sa lahat ng kanyang lohika. Isang desisyong batay sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang gut feeling. Pumapayag ako, sabi niya, sa pagtataka ng kanyang sarili. Nakahinga ng maluwag si Althea, ngunit hindi ito ngumiti. Tumango lang ito at tumalikod para umalis. Kinabukasan, habang papasok si Althea sa eroplano, nakatayo si Damien sa observation deck. Pinapanood ito sa monitor. Nakita niya itong ngumiti sa mga pasahero, isang profesional na ngiti. Ngunit alam niyang sa likod noon ay isang pusong punong-puno ng kaba. Nakita niya ang pagpasok ni Mr. Chen na inalalayan sa kanyang upuan sa first class. At pagkatapos, nakita niya ang isa pang tao. Si Miguel. Nakangiti itong bumabati sa mga crew. Ngunit bago ito pumasok sa cockpit para kumustahin ang mga piloto, saglit itong huminto at may ibinulong sa isa sa mga flight attendant. Isang bulong na sinuklian ng isang bahagyang tango. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Damien. May mali. May isang bagay na sobrang mali. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa babaeng nasa loob ng eroplanong yon, nakaramdam si Damien ng tunay na takot. Ang hangin sa loob ng eroplano ay mabigat dahil sa tensyon na si Althea lamang ang nakakaramdam. Bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga pasahero ay isang maskara. Sa likod nito, ang kanyang mga pandama ay nasa pinakamataas na alerto. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos, pinakikinggan ang bawat tunog. Ang flight na ito ay hindi isang ordinaryong trabaho. Ito ang kanyang korte. Ang kalangitan, ang magiging hukom. Nakita niya si Miguel kanina. Ang maaliwalas nitong nangiti
ay tila isang insulto sa bigat na nararamdaman niya. Ang ibinulong nito sa kapwa niya flight attendant, si Sandy, ay nag-iwan ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Si Sandy ay umiiwas sa kanyang tingin mula pa kanina. Nakatayo si Althea malapit sa galley, nagkukunwaring nag-aayos ng mga inumin nang marinig niya ang isang mahinang ubo mula sa first class. Si Mr. Chen, ang matandang shareholder. Namumutla ito at hawak ang kanyang dibdib. Normal lang iyon, sabi ni Althea sa sarili. Baka kinakabahan lang. Ngunit ang kanyang instinct na hinasa ng maraming taon sa ere ay nagsasabi sa kanyang may mali. Lumipas ang ilang minuto. Nag-serve ng pagkain si Sandy kay Mr. Chen. Napansin ni Althea ang bahagyang panginginig ng kamay ni Sandy habang inilalapag nito ang tasa ng tsaa. Pagkatapos kumain, ang pag-ubo ni Mr. Chen ay lumala. Sinusubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang mukha ay nagsimulang maging kulay abo. "Sir, are you okay?" Tanong ng isang flight attendant. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Hinawakan ni Mr. Chen ang kanyang lalamunan. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot. Nahihirapan siyang huminga. "He's choking! Someone help!" Sigaw ng isang pasahero. Ngunit hindi yun simpleng pagkasamid. Nakita ni Althea ang mga sintomas. Ang biglaang panghihina, ang malamig na pawis, ang sakit sa dibdib. Ito ay hindi choking. Ito ay atake sa puso. "Is there a doctor on board?" Sigaw ng head purser. Walang sumasagot. Ang panik ay nagsimulang kumalat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Althea para sa kanyang sarili ay naglaho. Wala ng kaso, walang Damien, walang Miguel. Ang tanging nasa harap niya ay isang taong nangangailangan ng tulong, isang buhay na kailangang iligtas. Itinulak niya ang lahat ng nakaharang sa daan. "Bigyan niyo ako ng daan." Utos niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na ikinagulat ng lahat, pati na ng kanyang sarili. Lumuhod siya sa tabi ni Mr. Chen. Mabilis niyang sinuri ang pulso nito. Mahina. Ang paghinga nito ay mababaw. "Kumuha kayo ng first aid kit at ng defibrillator ngayon na," sigaw niya sa ibang crew. "Sabihan niyo ang kapitan na kailangan nating mag-emergency landing sa pinakamalapit na airport." Ang lahat ay natigilan sa kanyang biglaang pag-aasume ng kontrol. Maging si Miguel, na lumabas mula sa business class para tingnan ang kaguluhan, ay natigilan. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla. "Althea, anong ginagawa mo? You're suspended," sigaw ni Sandy. "Wala akong pakialam," sagot ni Althea, hindi inaalis ang tingin kay Mr. Chen. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa kahit anong suspension. Maingat ngunit mabilis niyang inihiga si Mr. Chen. Chen sa sahig ng pasilyo. Tiningnan niya ang mga mata nito. Nawawalan na ito ng malay. "Sir, stay with me. Mr. Chen, can you hear me?" Walang sagot. Huminto ang paghinga nito. Walang pag-aalinlangan. Inumpisahan ni Althea ang CPR. 1, 2, 3, 4. Ang bawat pagdiin sa dibdib ni Mr. Chen ay isang paglaban sa kamatayan. Ang bawat pagdiin ay isang dasal. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo, ngunit hindi siya tumigil. Ang katahimikan sa cabin ay nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng kanyang pagbibilang at ang ugong ng eroplano ang maririnig. Nandito na ang defibrillator. Kinuha niya ito at sinunod ang instructions. "Everybody clear!" Isang pagyanig. Walang nangyari. Again, clear! Isang mas malakas na pagyanig, isang ubo, isang mahinang paghinga, at pagkatapos, isang mas malakas na paghinga. Nagmulat ng mata si Mr. Chen, nalilitong ngunit humihinga. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa cabin, na sinundan ng masigabong palakpakan. Napasalampak sa sahig si Althea. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod. Ngunit sa ilalim ng pagod, merong isang pakiramdam ng tagumpay. Ano man ang mangyari pagkatapos nito,
Alam niyang ginawa niya ang tama. Nang mag-emergency landing sila sa pinakamalapit na paliparan, ang mga paramedic ay nag-aabang na. Habang isinasakay si Mr. Chen sa stretcher, hinawakan nito ang kamay ni Althea. "Salamat," sabi nito sa mahinang boses. "Salamat." Pagbaba niya ng eroplano, ang una niyang nakita ay hindi mga pulis. Hindi si Mr. Reyes, si Damien. Nakatayo siya sa tarmac, sa paanan ng hagdan ng eroplano. Ang hangin ay malakas. Nililipad ang kanyang buhok at ang dulo ng kanyang coat. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanya. Hindi ito tumitingin sa dinadalang pasyente. Hindi ito tumitingin sa ibang crew. Tanging sa kanya lamang. Sa mga mata ni Damien, nakita ni Althea ang isang bagyo ng mga emosyon na hindi niya kayang pangalanan. Pagsisisi, pagkabigla, takot. At isang bagay pa. Isang bagay na matagal na niyang inaasam na makita. Lumapit ito sa kanya. Ang mga hakbang ay tila mabigat. Huminto ito sa harap niya. Ang kanilang mga anino ay nagtagpo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng paliparan. Binuksan nito ang kanyang bibig, ngunit isang salita lang ang lumabas. Ang pangalan niya, na binigkas sa paraang nanginginig at puno ng pagsisisi. Althea. Ang imahe ni Althea na lumalabas mula sa eroplano. Pagod, pawisan, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata, ay isang larawang susunog sa isipan ni Damien habang buhay. Sa sandaling iyon, lahat ng ebidensya, lahat ng ulat, lahat ng kasinungalingan na kanyang pinaniwalaan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng malakas na alon. Ang babaeng ito, na handang isugal ang lahat para iligtas ang buhay ng isa sa kanyang mga akaaway, ay hindi kailanman magiging isang kriminal. Habang ang mga paramedic ay inaasikaso, si Mr. Chen, tumunog ang telepono ni Damien. Si Arthur, ang kanyang assistant. "Sir?" sabi ni Arthur sa kabilang linya. Ang boses ay apurado. "Nakuha ko na ang impormasyon. Si Marco Reyes, ang technician. Bigla na lang nag-resign, 2 araw na ang nakalipas. At nalaman namin, bago siya nawala, nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera mula sa isang offshore account. Sir, na-trace namin ang account. Nakapangalan ito sa isang shell company na may kaugnayan kay..." Nagkaroon ng sandaling pag-aalinlangan sa boses ni Arthur. "Kay sino, Arthur?" Mariing tanong ni Damien, kahit alam na niya sa kanyang puso ang sagot. "Kay Sir Miguel de Alegre, sir." Ang mga salita ay tumama kay Damien na parang isang bala. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang mga nag-aalalang payo ni Miguel, ang pagtatanim nito ng duda sa kanyang isipan, ang presensya nito sa flight. Ang lahat ay isang malaki at detalyadong plano, isang pagtataksil mula sa sarili niyang kadugo. Isang malamig at nakakapasong galit ang gumapang sa kanyang sistema. Mas matindi kaysa sa naramdaman niya para kay Althea. "Hanapin mo si Miguel," utos ni Damien. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Huwag mo siyang hahayaang makaalis ng airport na ito." Ibinaba niya ang telepono at muling hinarap si Althea. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita niya si Miguel na papalapit sa kanila. Ang muka ay nagpapanggap pa rin ng pag-aalala. "Damien, Althea." "Grabe ang nangyari. Mabuti na lang at mabilis ang pag-iisip nitong asawa mo. She's a hero," sabi ni Miguel. Tinatapik pa ang balikat ni Damien. Tinitigan lang ni Damien ang kanyang pinsan. Ang ngiti nito, ang mga mata nito, lahat ngayon ay mukhang kasuklam-suklam. "Talaga?" Malamig na tanong ni Damien. "Isang hero na sinubukan nating idiin sa isang krimen na hindi niya ginawa?" Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Miguel. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang technician, Miguel, si Marco Reyes," sabi ni Damien. "Ang bawat salita ay isang akusasyon." "Nasaan na siya?"
Nagbakasyon na ba gamit ang perang ipinadala mo sa kanya? Ang mukha ni Miguel ay namutla. Ang pagpapanggap ay nawala. Napalitan ng purong takot. Sinubukan nitong tumalikod. Ngunit naroon na ang dalawang security guard na ipinadala ni Arthur. Hindi, hindi mo yan mapapatunayan. Sigaw ni Miguel. Nagpupumiglas. Talaga? Lumapit si Damien. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pinlano mo ang lahat. Ginamit mo ang nakaraan ng ama ni Althea para gawin siyang perpektong salarin. Sinira mo ang eroplano. At kung hindi dahil sa kanya, namatay na sana si Mr. Chen at tuluyan ng bumagsak ang kumpanya. At ako. Humarap siya kay Miguel, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang hindi mo inasahan, bulong ni Damien, ay ang katotohanang mas matapang at mas may puso ang babaeng hinamak-hamak mo kaysa sa lahat sa atin. Pinalpak mo ang plano mo, Miguel, dahil hindi mo kayang sukatin ang halaga ng isang taong tulad niya. Ginawa ko to para sa pamilya, sigaw ni Miguel habang kinakaladkad siya ng mga gwardya. Mas karapat dapat ako sa posisyon mo. Hindi, mariing sagot ni Damien. Ginawa mo to para sa sarili mo. Pinanood niyang ilayo ang kanyang pinsan. Ang tagumpay ay naroon, ngunit ang pakiramdam ay mapait. Panalo siya sa laban para sa kumpanya, ngunit sa proseso, nawasak niya ang isang bagay na mas mahalaga. Tumingin siya kay Althea na tahimik na nanonood sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng tagumpay, tanging pagod at sakit. Nilapitan niya ito. Ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat hakbang. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang malalim at nakakain na pagsisisi. Nakatayo sila sa gitna ng maingay na tarmac, ngunit para kay Damien, sila lang ang naroon. Nakita niyang may dala itong maliit na bag. Ang mga gamit nito. Nakita niya sa mga mata nito ang desisyong umalis. Althea. Nagsimula siyang magsalita, ngunit ang mga salita ay tila nawawala. Paano siya magsisimula? Paano niya hihingin ang tawad para sa isang kasalanang halos sumira sa buhay nito? Huwag kang umalis, sabi niya sa nanginginig na boses. Please, may isa pa akong kasalanang kailangang aminin. Isang katotohanan na dapat mo nang malaman noon pa. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Ang katotohanan tungkol sa papa mo at sa kasalanan ng pamilya ko. Ang mga salita ni Damien ay binitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa ugong ng mga eroplanong papalipad sa paligid nila. Ang katotohanan tungkol sa papa mo. Naramdaman ni Althea ang pagod na bumalot sa kanyang buong katawan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang takot sa ere, ang pagliligtas ng buhay, ang pagbagsak ni Miguel, wala na siyang lakas para sa isa pang revelasyon. Gusto na lang niyang umuwi sa tunay niyang tahanan. Malayo sa lalaking ito na nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit at, sa kabila ng lahat, ng pinakamatinding pagnanasa. Ngunit nanatili siya. May kung anong puwersa sa tono ng pananalita ni Damien ang pumigil sa kanyang mga paang humakbang palayo. Dinala siya nito sa isang private lounge sa airport. Tahimik. Walang ibang tao. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Puno ng mga salitang hindi masabi at mga luhang hindi maiyak. Umupo si Damien sa silyang nasa tapat niya. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang CEO na laging puno ng kumpiyansa at awtoridad ay ngayon ay parang isang batang nagkasala. Hindi alam kung paano magsisimula. Ang file ng papa mo. Panimula ni Damien, ang boses ay garalgal. Ang mga ulat tungkol sa kapabayaan, ang mga paratang, lahat ng yon. Huminga ito ng malalim. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Napatitig si Althea. Alam niya. Sa puso niya alam niyang inosente ang kanyang ama. Ngunit ang marinig iyon
mula sa bibig mismo ng isang De Alegre ay ibang bagay. May nangyaring minor incident sa isang flight na hawak niya noon. Pagpapatuloy ni Damien, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Isang mechanical failure na kasalanan ng airline, isang maliit na depekto na pinalampas ng maintenance. Pero para pagtakpan ang pagkakamali ng kumpanya, para maiwasan ang isang malaking iskandalo, kailangan nila ng isang sisisihin. At ang papa ko ang pinili nila, bulong ni Althea. Hindi isang tanong, kundi isang mapait na pahayag ng katotohanan. Tumango si Damien. He was the perfect scapegoat, isang ordinaryong piloto laban sa isang malaking korporasyon. Sinira ng pamilya ko ang reputasyon niya para iligtas ang sarili nila. Ang aking ama, siya ang nag-utos ng lahat. Ang sakit, isang luma at pamilyar na sakit, ang biglang kumirot sa puso ni Althea. Ang sakit na yon ang dahilan ng mga gabing walang tulog ng kanyang ina, ng unti-unting paghina ng kanyang ama, ng mga pangarap na nawasak, at ang pamilya ng lalaking nasa harap niya ang may gawa ng lahat. Ang lahat ng nangyari sa kanya sa mga nakalipas na linggo, ang pagpapakasal, ang mga akusasyon, ang panganib, ay tila mga alingaw-ngaw lamang ng isang mas malaking kasalanan na nagsimula maraming taon na ang nakalipas. Lahat pala. Nagsimulang manginig ang boses ni Althea. Lahat pala ng paghihirap namin ay dahil sa inyo. Ang kasal na to, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa isa pang kasinungalingan. Tumayo siya, handa nang umalis. Hindi na niya kaya. Althea, sandali! Mabilis na tumayo si Damien at humarang sa kanyang daraanan. At sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala sila, nakita ni Althea ang luhang namumuo sa mga mata ng aroganteng CEO. Alam ko, sabi nito, ang boses ay basag. Alam kong wala akong karapatan. Ang pagsisisi ko ay walang kwenta kumpara sa sakit na idinulot namin sa inyo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako para sa sarili ko. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang pagkakahawak ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito pag-aari, kundi isang pagsusumamo. I'm sorry, Althea. I'm sorry dahil naging bulag ako. I'm sorry dahil hinusgahan kita base sa pera at hindi sa pagkatao mo. I'm sorry dahil sa lahat ng ginawa ng pamilya ko. At pagkatapos, sa pagkabigla ni Althea, ang lalaking hindi kailanman yumukod sa kahit sino ay dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Hindi ko na mababago ang nakaraan, sabi ni Damien habang nakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa kanya, puno ng sakit at pagsisisi. Pero hayaan mo akong subukang itama ang hinaharap. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa kontrata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Dahil mahal kita, Althea. Mahal na mahal kita. At ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang huli ko nang nalaman iyon. Ang mundo ni Althea ay huminto. Ang galit, ang sakit, ang pagod. Lahat ay tila natunaw sa harap ng isang lalaking nakaluhod at umiiyak sa kanyang harapan. Nakita niya ang kanyang kaluluwa, hubad, sugatan, at nagsusumamo. Hindi siya nagsalita. Wala siyang masabi. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para sampalin ito. Hindi para itulak ito palayo. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Damien na nakahawak pa rin sa kanya. Isang maliit na haplos. Isang tahimik na pag-amin na sa gitna ng lahat ng sakit. Mayroon pa ring koneksyon sa pagitan nila na hindi kayang sirain ng kahit anong kasinungalingan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luhang hindi nadala ng galit o kalungkutan, kundi ng isang emosyong mas komplikado. Ang pagpapatawad ay isang malayong daan na hindi niya pa kayang lakarin. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatingin sa lalaking nagwasak at nagbuo ng kanyang mundo, alam niyang ang unang hakbang sa daan na yon ay nagsimula na. Ang hinaharap nila
ay isang malaking tanong na nakasabit sa ere, walang kasiguraduhan. Ngunit sa pagdampi ng kanilang mga kamay, sa gitna ng katahimikan, may isang pangako ng posibleng paghihilom. Makalipas ang 3 buwan, nakatayo si Damien sa harap ng isang pader ng mga kumukislap na kamera at nag-aabang na mga mikropono. Dati, ang mga press conference na tulad nito ay kanyang teritoryo. Isang lugar kung saan ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng matatalas na salita at malamig na kumpiyansa. Ngunit ngayon, iba na. May kaba sa kanyang dibdib. Isang kaba na hindi dulot ng takot, kundi ng bigat ng katotohanan. Sa loob ng maraming taon, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaaling-awngaw sa buong conference hall. Ang De Alegre Airlines ay nagtago ng isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamaling sumira sa buhay at reputasyon ng isang mabuting tao. Ngayon, narito ako para itama iyon. Sa unang hilera, nakaupo si Althea sa pagitan ng kanyang ina at ama. Nakita ni Damien ang mga luha na dahan-dahang dumadaloy sa pisngi ng ama ni Althea. Hindi na mga luha ng pait, kundi ng pagkilala. Sa tabi nito, mahigpit ang hawak ni Althea sa kamay ng kanyang ama, isang haligi ng lakas. Isinalaysay ni Damien ang lahat. Inilabas niya ang mga dokumento. Inamin niya ang kasalanan ng kanyang pamilya at ng kumpanya. Sa harap ng buong mundo, ibinalik niya ang dignidad na matagal nang ipinagkait sa pamilya ni Althea. Pagkatapos ng press conference, hindi niya naramdaman ang gaan ng isang problemang nalutas. Sa halip, naramdaman niya ang unang hakbang sa isang napakahabang paglalakbay. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nilang binubuo ang nawasak. Ang kanilang relasyon ay hindi na isang kontrata, kundi isang maingat na pagtatayo. Bawat araw ay isang bagong ladrilyo na inilalagay sa pundasyon ng tiwala. Isang pundasyong minsan na niyang winasak. Isang hapon, dumaan si Damien sa training facility ng airline. Mula sa salamin ng pinto, pinanood niya si Althea. Hindi na ito nakasuot ng uniforme ng flight attendant. Nakatayo ito sa harap ng isang klase ng mga bagong trainee, suot ang isang formal na blazer. Siya na ngayon ang bagong head of cabin safety and training. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. May awtoridad ngunit may pangunawa. Nakita ni Damien ang paggalang sa mga mata ng mga nakikinig sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Damien, isang ngiting totoo at puno ng paghanga. Hindi na siya ang babaeng pilit niyang ikinahon sa kanyang mga hinala, kundi isang leader na hinubog ng sarili itong katatagan. Isang Sabado, dinala niya si Althea sa isang lugar na hindi pa niya kailanman pinuntahan kasama ang iba. Ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Tahimik silang tumayo sa harap ng isang simpleng lapida. Dito, sa wakas, ibinukas ni Damien ang sugat na matagal na niyang itinatago. Dahil sa takot, bulong niya, ang mga mata ay nakatitig sa pangalan na nakaukit sa marmol. Dahil sa takot na baka may mangyaring masama ulit, sinubukan kong kontrolin ang lahat. Ang kumpanya, ang mga tao, pati na ikaw. Akala ko, kapag kontrolado ko ang lahat, magiging ligtas ang lahat. Naramdaman niya ang paghawak ni Althea sa kanyang kamay. Isang mainit at mahigpit na paghawak. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Pero nagkamali ako. Pagpapatuloy niya, lumingon siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Ang pagkontrol ay hindi kaligtasan. Ito ay isang hawla at halos ikulong kita doon kasama ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kaligtasan ay nasa pagtitiwala. Ngumiti si Althea, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Sa ngiting iyon, nakita ni Damien ang pag-asa. Nakita niya ang simula ng paghilom. Makalipas ang ilang linggo, sa pagtatapos ng isang mahabang araw, nagmaneho si Damien papunta sa airport.
Hindi sa private hangar para sa kanyang jet, kundi sa arrival area ng terminal. Sumandal siya sa kanyang kotse at naghintay. Maya-maya, lumabas si Althea mula sa mga glass door kasama ang ibang mga empleyado. Nagtatawanan sila. Mukha siyang masaya, malaya. Nang makita siya nito, isang ngiti ang muling sumilay sa mga labi nito. Lumapit ito sa kanya. "Kanina ka pa?" tanong nito. Umiling si Damien. "Kararating lang." Binuksan niya ang pinto ng kotse para dito. Hindi na ito ang kilos ng isang amo, kundi ang kilos ng isang lalaking nag-aalaga. Pumasok ito sa loob at umikot siya para maupo sa driver's seat. Sa loob ng kotse ang katahimikan ay komportable na. Payapa. Tumingin siya kay Althea na nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga eroplanong lumilipad sa dapit hapon. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Damien sa malambing na boses. Lumingon ito sa kanya at sa ginintuang sinag ng papalubog na araw, nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Pagpapatawad, pag-asa, at isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ito ng apoy. Ngumiti ito. "Oo," sagot nito. "Umuwi na tayo." Habang pinaaandar niya ang sasakyan palayo sa paliparan, naintindihan ni Damien ang tunay na kahulugan ng salitang umuwi. Hindi ito isang mansyon, hindi ito isang pangalan. Ang tahanan ay ang babaeng nakaupo sa tabi niya, ang kanyang bagong simula.